Ang susunod na programa ay nangangailangan ng patnubay na magulang. What's up, people? Welcome to Architalk Podcast, your info comedic show hosted by Mark and Mao. Mabuhay ang Architalks. You know? Sa huli na yan. Huli na yan. Sorry. Nagpa-practice lang. Sa huli na yung pambobola. Pwede magmura. Hindi naman, bawal. Pwede, putang ina, pwede yan. Sige. Hindi mo bumura, baka marinig ako rito. Gusto yung steak o depota? Simulan natin, Mao. Sige. Ano ba ang script natin ulit? Teka lang. Kasi for the listeners out there, itong co-host ko sinag-send sa akin ng sort of script paano daw kami magi-intro kasi yung intro kasi namin lagi balahura. Okay lang naman balahura. Okay, again, ito per script to and we are live, folks. Once again here with another episode of our podcast called the Architalk Podcast, aka the lowest budget ever podcast. I'm your host Mark, and with my partner Mao, and yes, together we are Architalks. Well, anyway, to cut it short, again, I know every time na nag-release kayo ng episode, we always explain kung ano yung Architalks. So, para sa mga bagong listeners, ang Architalks is, we are two architecture, friends. We studied both in university, naging mag-classmate kami, hanggang sa naging mag-office mate kami ngayon dito sa Macau. And we, actually not we, but he wanted to do a podcast because of COVID-19, out of boredom, out of, let's say like, we try to do podcast. Tingnan natin kung paano natin gagawin to. So, yun nga, to cut it short, and COVID-19, quarantine, and then boom, that's it. We have a podcast. So, ang aim ng podcast namin is we want to be funny. We want to be, kumbaga, informative at the same time. And hopefully, sa mga aspiring architecture student dyan, may matutunan kayo sa amin. But, disclaimer lang, we are not really focusing too much sa architecture. We are here like your after school or after office hangout. So, if you have a beer, grab a beer. Let's have fun. Like discussing whatever we can discuss about. Ang point ng podcast ito is, we just try to enjoy life, ika nga. Kasi who knows, baka ito na ang katapusan ng mundo. wala nang gamot sa COVID-19 ngayon. Hanggang ngayon, wala pang cure, di ba? So anyway, again, to cut it short, this podcast is what we aim is to be an info-comedic podcast. Yeah, Architalk is a weekly podcast showcase ordinary people on stories, hobbies, interests, or professions. So the person hanging with us is a Lego enthusiast, mountaineer extraordinaire, and goddamn, he's a fitness buff, none other than Jude Cruz. What's up, Jude? Welcome to the podcast. Hello. Grabe naman. Hey, thank you very much, Mark. Grabe naman. I love you, kinakanta sa akin every time. Hey, Jude. Grabe naman tradition niya, bro. Ako nga, hindi. Alam mo, yun ang opposite namin ni Mau. Kasi yung last na guest din namin, yung pilot, grabe. Okay yung katawan eh. Nagpakita pa ng abs kami, nanlumo kami yun. Ang tataba natin, Mau. Yeah, alam mo, pre, minsan yung pagkakatag mo sa akin, minura kita eh. Wala nga ka, hindi ko kakayarin yung 25 push-ups. Yung 25 push-up challenge na yan. Hindi ko kaya yan. Kaya nga nakita ko, scroll up ko na lang eh. Actually, may nagtag din sa akin yan eh. Chine-challenge ako eh. Isipin ko, hell no, bitch! Kasi, okay. First of all, ito lang yan sabihin ko sa'yo. First of all, kasi again, hopefully walang na-open sa inyo mga listeners pero ganito lang yan, yung challenge din yan kasi, yung mga ganyan challenge, simula yan, obviously, sa TikTok. Nung wala pa namang TikTok, wala namang video challenge or whatever. I think, siguro, no. Siguro, ang nare-recall kong challenge na very, very popular is yung Ice Bucket Challenge, right? So, I think, siguro, malamang doon nagsimula yung mga challenge yan. Pero kasi yung mga, sabihin natin ngayon, yung mga fitness challenge, okay, fine. Being fit is good. Di ko naman sinasabing hindi good yun eh. Ngayon, ang labanan ngayon dyan sa challenge, na push-up challenge yan, kailangan, syempre, maganda background mo. Kasi yung nag-atulad yung nag-send sa akin ng challenge eh. Syempre, number 1, nasa UK. Ang gaganda pa ng lokasyon niya, nasa park. Alam mo yun? Sana, anong expected mo sa akin? Magpupush up ako sa sala. Tapos yung pusa gagapang sa mukha ko. Sagwa ba yun? Record ba yun na, sa ibang lugar? Record ba yun na
sa ibang lugar? Hindi O naman. maganda ang background? Hindi naman, pero syempre, kumbaga, popost mo sa Instagram, popost mo sa Facebook. Syempre, natural, pipili ka ng magandang background, di ba? It's either nasa gym ka or what. Yung something na worth, worth posting as a video content sa sa account mo. So, yun lang naman yung akin. I mean, I'm not saying na I hate being fit. Of course, we try our best to be fit, right? Even though na, alam mo na, it's not an excuse na hindi ka nag-exercise, pero there are time na talagang, sobrang busy talaga eh. Ano magagawa mo? So ako, nag-workout na ako Sunday. Na-miss ko na nga yung namin kasi sa mga listeners out there. Kasi dati kasi kami, me and Mau, we do Muay Thai. Ngayon hindi na. Laging overtime sa work. Kaya nila sa Thailand food. Thai food pala. Asan Thai yung food. Oo. Alam mo naman kami, mukbang. chip lang kami ni Mau eh. Kinaibigan lang naman namin yung teacher eh. Kaya yun, doon nagsimula yun. Muay Thai. Wala ka ba? Babae ba yung teacher? Hindi, lalaki. Lalaki. Lalaki pero manyakis ding lalaki. Pagkamanyak din eh. Anong magagawa mo? Ganun talaga eh. Not really manyak. Alam mo yung mapagbiro. Pero okay na yun eh. Okay na siya teacher eh. Tapos may isa pa kaming teacher, yun naman, medyo conservative kasi siya eh, I think ang religion niya is Muslim. So, so hindi siya, yung dati nagpa-thank you ko sa kanya dahil tinuturuan kami ni libre. Excuse me. So, nagdala ako ng wine. Hindi niya ininom eh. Kasi yun nalaman ko na bawal pala sa religion. Ikaw naman, Jod, kamusta ka naman? Ayun namin rin yung sa COVID eh. Alam na namin yung nangyari dyan. Di balik MECQ dito sa karamihan sa Pinas, alam niyo sa mga NCR. So, pero parang hindi na kasing strict tulad nung dati. Dati mapapansin ka, may mga checkpoint pa. Ngayon, wala masyado nang uhuli. Tapos may mga tao pa rin sa daan. Baga, bahala na lang kayo dyan, no? Bahala na kayo. Kulit na kayo. Oo. Parang feeling ko nasanay na yung mga tao eh. Parang, sige, basta. O, labas tayo. Meron pa rin kumakain sa labas. Ayun ang wala na. Dine-in, pinagbawal na ulit eh. Sa puro take-out, deliver. Ano yung sinend mo sa akin? Ay, wala ako doon. Wala akong nalala lang si Papa doon. Yung Arkilamon. Lamon Talks yun. Ibang stream yun. Bali bagong podcast ha. Abangan nyo guys sa Lamon Talks. Masarap yan. Lamon Talks. Okay, doon naman tayo sa pre, no? Alam mo naman dyan sa Pilipinas, na tayo, no? Wala tayong magawa talagang wala eh. Kahit anong gawin natin, ayaw namin tundalin sa gobyerno, pero alam mo yun, talagang wala na eh. Yung COVID dyan, talagang malala na eh. Hindi na talaga mapigilan, pre. Kaya di ba, Japan nga, nagbigay na ng gamot ng Japan, alam nyo ba yun? Nope. Nagbigay ng gamot ng Japan. Di ko alam kung fake news ha, pero nagbigay na raw ang Ay, inisip ko naman doon, baka naman ginagawa tayong guinea pig. Kasi diba, third world country, ang dami ng case ng COVID, tapos merong nagawa ang Japan, matest nga sa inyo. So, ganun nangyayari. Kasi para meron nga akong na isang balita sa Facebook. Di naman sa nakita ko lang. Kumbaga daw sa Japan daw, ginagawa ng paraan ang mga problema. Sa mga mayayamang bansa, ginagawa ng paraan. Sa mga third world country, kagaya ng Pilipinas, dasal-dasal na lang daw. Tsaka tawa-tawa. Oo nga yun yung lagi sinasabi nila, it's more fun in the Philippines eh. Nasanay kasi tayo kasi mga alam mo, ito yung masasabi ko sa ugali ng Pilipino. Okay tayo mag-adapt at mag-cope sa kahirapan. True. Ang problema ngayon, mukhang nasanay tayo sa ganun na nangyari, naging negative eh. Parang hindi na natin iniintindi yung realidad. Alam mo yun? Yung parang syempre, hindi naman natin masisisi. May mga lack of it. May ibang tao, hindi pinagpalad na makapag-aral, di ba? Tapos marami pa sa ating mga kabataan na drug addict. Syempre, pakialam nila dyan. Hindi nila nag-grasp yung, kumbaga yung realidad ng situation natin, di ba? Yun yung nagiging problema. Marami talaga sa atin na makukulit talaga. Kahit sabi mong, kasi ang problema rin sa mga Pilipino, mahilig tayo manisi sa government, sisi sa ganyan, sisi sa ganito. Yung ating kasi hindi natin eh. Yun ang issue dyan na tipong lahat na lang ba sisisi mo sa government? Di ko naman sinasabing perfect ang government. Di ko naman sinasabing palpak ang government. Pero dapat yung mga tao, siya rin yung sarili nyo. Sabi na nga bawal lumabas, laban pa rin kayo. Diba? Dito kasi nga, kaya nagtataka yung mga tao, may mga kamag-anak namin ni Mau, mga friends namin na nasa Pilipinas or sa ibang bansa, ang tinatanong agad kaya dyan sa Macau, balita ko malapit kayo sa China, yung we're fine. Kasi dito kasi nga, yung actually nung paulit-ulit ko na sinasabi to, pero yun nga, yung first time na nagkaroon tayo ng COVID-19 breakout talaga yung mga tao talaga dito, very attentive sila eh. Pag sinabi ng government, walang lalabas na ganito, wala talaga. May lalabas pero kumbaga for necessity lang talaga, which is yung grocery.
Pero alam mo yun, kaya doon ka magtataka na kadikit lang namin yung China pero ba't ganun? Walang ganong may infected pero wala pang namamatay sa amin hanggang sa na-eliminate nila yung number ng infection down to 1. Tapos yung time na 'di ba nag-spread na yung yung virus naman ang source naman ng virus nung time na yun is yung sa Europe. So lahat ng mga galing Europe na mga flight, lahat yun. Lahat na nagsiuwian, lahat yun quarantine agad. Tapos may mga meron yung sa balita. Amon ko kung tama yung pagka-recall ko. Pero parang Portuguese na yung anak ata na galing Portugal, bumalik na Macau. Di syempre dapat quarantine ka ng 14 days. Ayaw pumayag. Tapos sabi nung ng police, ng government is sige, kung ayaw nyo magpa-quarantine, i-release namin yung picture ng anak nyo plus yung pangalan. O di quarantine sila. May mga pasaway pa rin. Dapat dyan, di ba, nung una pa lang, no, yung sa Green Hills pa lang, yung meron ng first case, dapat nag-lockdown na sila kagad. Buong Pilipinas. Ayun ang inaano, di ba? Actually, before pa, ako hindi ko alam kung may science behind it, pero geographically, kasi may kita mo naman yung Pilipinas, malayo talaga away from those, di ba yung mga China, magkakatabi na lahat eh. So, kasi na-expect ko, mas kakalat sa kanila yung virus eh. Sa atin, medyo makokontrol mo yung income, kung papasok. Pero I guess, nagkulang sila sa pag-block ng entry. Yeah. Pero hindi nga tawag doon yung sa China nga, di ba dapat doon nag-spread? Parang bumahing ng China, sinalo ng Pilipinas eh. Okay. Parang ganun. Kaya tignan mo tuloy, marami tuloy mga conspiracy theory na naman na ang COVID-19 is gawa ng China, bioweapon and blah blah blah. Minsan, alam mo, minsan, honestly, pag nakakakita ka ng mga ganong video, ng mga ganong balita, mga fake news or not, syempre parang ang sexy naman panoodin nito. Yung gano'n nakaka-entice eh. Parang conspiracy theory, totoo kaya yun. Pero kung isipin mo, maaring yung virus na to is nature lang din ang gumawa eh. You know? Or man-made pero by accident. What I mean by accident, like sabihin natin yung mad cow disease na yan. E-virus? Hindi. No, I'm just saying, di ba yung mad cow disease? Kaya nagkaroon ng mad cow disease kasi yung mga farmers gusto nila magtipid ng pagkain para dun sa mga baka, di ba? Imbis na papakainin mo ng, sabihin natin kung ano man yung mga feeds na pinapakain na mahal, ang ginawa nila, pinakain nila yung baka din ang kinakain ng baka. Gets mo? Yun ang nangyari. Kaya nagkaroon ng mad cow disease. Kumbaga parang syempre, ano yan eh, di ba? Ang parang ano lang yan, tawag dito is law of nature na yan na, di ba yung mga cannibalism ng mga tribe? Pag binuksan mo yung kunyari, matay yung pag inotopsy mo yung katawan ng mga cannibal na yan, may kita mo sa brain nila, may mga something na parasite. Kaya sila, kaya sila parang nagiging mentally unstable. Kasi yun yung defense mechanism ng ng katawan natin eh. Hindi ko lang matatawag kung defense mechanism, pero siguro kung may Diyos, so yun ang ginawa ng Diyos na kaya hindi ka dapat kumain ng kapwa mo tao kasi magkakasakit ka. So ganun nangyari sa mga mad cow disease. Shit, naging science tayo Napakaseryoso man natin. Hindi. Ano ko lang, no? Hindi alam. Tigil-tigilan mo na pagkain ng Hindi alam nyo, yung pag dyan sa COVID na yun, no? Kanina lang, alam mo, okay na dito sa Macau, di ba? Okay na dito, wala na kaming new cases. Pero alam mo yung nasa bus ako kanina. Alam mo yung nangangatilalamunan ko. Umubo lang ako. Alam mo, lumayo. Nakatayo lang kasi ako sa Lumayo yung mga tao, tapos tumitingin sa akin, sabi ko, anak ng tipaklong, paranoid pa rin sila. Kaya alam mo, kaya kanina, nung napaubo ako, sabi ko, talaga nagtingin sila. Alam mo kanina, tinitiis ko na lang talaga yung yung katig na, tinitiis ko na lang. Yung katinalalamunan ko. Mabuting hindi ka nautot. Kakatiis ako, biglang, yun ang matindi. Ako, kanina doon ako sa ano ba pangalan ng cafe na yun? Anyway, nasa cafe ako kanina, bago mo ready, syempre, di naman nag-lunch. Sabi ko, magsa-sandwich mo na sa coffee. Upo muna ako doon, Na-aching tuloy ako. Syempre, di ko matis eh. Na-aching ako. Pagka-aching ko, sabay tingin agad ako sa mga barista. Nakatingin sa akin. Sabi ko, fuck. Di bali, pauwi naman na ako eh. Ay, inuhusgahan ka na, no? Alam mo, itong pandemic na to, ang nakakatawa lang kasi, alam mo, kahit maubo ka, umaching ka na, pagsususpechahan ka ng meron eh. Oo nga eh. Saka, alam mo ngayon, naiba na yung saying ko. I mean, di ba, kunyari, pag na-aching ka, di ba, excuse me, or whatever, di ba? Ngayon, hindi, pag na-aching ka, I'm sorry. Sabi nga dito, nakakamiss na yung panahon na pwede kang mubo. Nakakamiss mga ganun. Anytime. Hirap. So, anong nangyari pala dyan sa Pilipinas? Kapag uubo ka, kailangan umubo ka sa loob ng bahay. Hindi ka pwedeng umubo sa labas. Oo, ganun. Tigilan mo sa labas.
Wag ka lang mautot. Yun lang yun. Pero yung tanong yung utot ba, since airborne na daw, makakapasa ba ang utot? O malamang. Yung yung utot na may yung alam yung may amoy talaga. Na-COVID ka na, nakamoy ka pa na utot na may amoy. Pag nakaamoy sa utot na amoy patay na daga, putangin na, COVID na yung pre. COVID to. That's what you call COVID fart. Kaya nga, alam mo yung minsan maganda na lang gawin natin dyan, no? Talagang tisi na lang talaga Talagang wala na talagang andyan na yung paranoia na kapag umubo ka or nabahin ka, talagang pagsususpetsahan ka na talaga Wala tayong magagawa Alam mo, paano ano yung tawag dun sa may yung may allergy kapag malamig or meron lang dust na dumaan sa'yo, alam mo, bigla kang babahin. Allergy. Oo, di ba? Yung rhinitis. Oh, yun. Yeah, that's right. Konting lang, wala na pagsuspetsa. Science, people, science. Oo. Hindi lang kami, na naman dahil. hindi lang kami architects, no? Science talk? Science talk din. So yung tanong ko lang talaga dyan, paano kung yung hydrogen naghalo yun sa mga COVID particles? Sa tingin niyo ba magbubuo yun ng ibang elemento? Malamang possibly na yung time travel. H2 COVID. Okay, nasagot natin yung tanong. Next na tayo, next topic. Kasi, hindi ko na kaya tuloy. Mala Nikola Tesla kami dito. Huwag naman. Elon Musk naman, pre. Elon Musk, mga anong reference ngayon, mga millennial reference. Idol ko yan, di Elon Musk, galing. Visionary talaga. Oh, yung di ba, yung Starlink na pag-usapan namin before, na grabe pala yan yung talagang, ang nakakabilib kay Elon Musk, ang kinakaingitan ko kay Elon Musk, paano siya nagkabuhok? Napapanot na siya ba siya dati? Napapanot na siya, pre. Pag titingnan mo yung mga dati niyang mga pictures, napapanot na siya. Kinaingit nga ako sa kanya, sabi ko, talaga nagagawa ng... Sa lahat ng kinaingitan ka naman, buhok pa. Hindi. Ako, kaingit ako Elon Musk kung yaman niya Mayaman na matalino pa. Yun ang kaingitan ko. Yung buhok, at wala na akong buhok. Sabi mo, putang inang buhok, at wala na akong buhok. Basta mayaman at matalino ka, okay na yun. Hindi. Ang maganda kasi doon na niya, na Starlink niya yung buhok niya. Alam mo, naka-develop na siguro ng hair growth yan si Elon Musk, di lang sinabi. Malamang. Lalabas niya sa end of the world. Yun niya sa end of the world Ano pala ang buhok niya, wig, tatanggalin na lang niya. Guys! Galing. Na isang araw, napanood niyo ba yan? Yung nagpalipad siya ng pinahap niya yung parang silo. Oh, no. Parang 500 meters ba o feet, pinalipad lang niya para lumipat sa Para tinest lang niya kung lilipad. Yung malaking starship niya. Grabe mga trip niya, no? Oh, kasi yun yung papuntang Mars yata Pumirma ka ba doon? So, yun. Pumirma ka ba doon? Hindi. Alam mo, feeling ko dun sa mga pumirma dun sa 1,000 ayaw na nun sa Earth. Hindi, feeling ko ayaw nila sa Pinas. Yun lang yun. Hey, what? Wait, hold on. So, may pumirma ng mga Pilipino na papuntang Mars? Yep. Tayo top. Tayo number 1. Pinakamarami. Di nga. Ayaw ko na sa Earth. Ang ina death. Oh my God. First of all, di ba ang alam ko, pagkakala ko sa mga ganyan, bago ka naman payagan na pupunta ng Mars, kailangan di ba? Matalino ka I mean, you need to be at least genius level kasi nga pagdating mo sa Mars, kokoloni niyo yung Mars So, kailangan may magaling na engineer, may magaling na scientist, biologist, blah, 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 whatever, Kailangan ganun. Kasi otherwise, magiging pagdating nyo ng Mars, tapos lahat kayo mga bobo, alam mo yung movie na Idiocracy? Ganun mangyari sa Mars. Parang nga doon neutral Mayroong basher, may troll, may jejemon. Para Xerox copy lang. Oh my God. Pero kailangan magparami doon So dapat lahat yun, alam mo yun, kaya. Pero actually, in reality, papunta ka na Mars, I think, na yun one-way death sentence na yun One-way ticket na yun. Wala nang balikan yun. Kung umokay o hindi, bahala na siya. Kasi kung tama yung basa ko yung huling mission nila, pupunta yung doon, yung robot pa lang siya Tapos kailangan niyang mag-synthesize ng gas pabalik, ng gasolina niya pabalik. God damn. So gagamitin niya yung kukuhanap siya ng mga tubig doon sa Mars kasi meron medyo mga 1 inch below yata ng ibang parts may mga tubig pa rin na So siya mag-synthesize ng oil niya tapos babalik. Parang ganun. No? Parang alam mo yung Bring Home the Martian na movie, yung gumawa siya ng sarili niyang pagkain. Alam niyo ba 'yan? Dito. Yung yung kay Matt Damon, na-trap siya sa Mars, pre. Tapos gumawa siya ng sarili niyang pagkain para makasurvive siya kasi naiwan siya ng
Naiwan siya ng spaceship. I think nakita ko na yung movie na yun, pero hindi ko pa napapanood. Nakita ko na yung trailer na yun eh. Kayo nga pala, no? Recommend ko lang pala Black Mirror. Kahit alam ko nang matagal na yun. Grabe. Pre, ako nagsabi sa inyo. Kung mahilig kayo sa mga sci-fi, Twilight at yung Zone. mga at saka yung napag-usapan natin before tungkol dyan sa mga microchips. Pre, doon, posible na mangyari sa atin. So, the mark of the beast. Ika nga nila. Kaya nakakatakot. So, anong pinanood mong Black Mirror? Yung season 1? Yung original Black Mirror? Lahat. Tapos mo na lahat? Season 3 pa lang ako. God damn, man. Ako nga, Ghost Fighter pala pinapanood ko sa Netflix. Actually, napakahaba nung season 1 niya, no? Yung season 1 niya napakahaba. O yung season 1 niya, siguro may 3 episodes. Hindi, pero kasi alam mo, kasi ang maganda ang maganda sa panood din dun sa Black Mirror, yung nila, yung special season nila, yung Bandersnatch, which is yung parang nakokontrol mo yung outcome ng TV show para mamimili ka ng anong gagawin nila, which is I think it's kind of brilliant, pero at the same time may gumawa na kasi ganun dati. Alam ko yung pinsan ko kasi, may pinsan kasi ako, mahilig siya magbasa ng pocketbook, and one time she showed me this pocketbook na parang fantasy show or whatever nung bata pa kami. Tapos kunyari may ganun din, may choices ka doon sa book. Kunyari, ito yung pinili mong path. Pag pinili mo itong path na to, you need to open page something. Tapos yun yung continuation ng story. So, it's a good thing din na gumawa silang parang interactive show. Although di ko pa napapanood, and hopefully, mapanood ko din siya pag nagkaroon ako ng time. Pero as of now, tapusin ko muna yung Ghost Fighter. Tigil-tigilan mo na yung Yu Yu Hakusho. Tigil-tigilan mo na yan. Ganda eh. Hindi, pero yung sinasabi mong interactive na meron sa Netflix, pre, yung Puss in Boots. Isa ka pa eh. Oo nga, pre. Ito ba yun? Frank, hindi ako nagbibiro, pre. Meron doon. Yung interactive din, gagawa ka ng sarili mong story. Kumbaga, mamimili ka. Ganun yun. Dahil hindi ako nagbibiro. Lagi naman ganito. Lahat na sinasabi ko. Kasi Puss in Boots eh. Sa gitna ng Puss in Boots, di ba? Biglang down, up, A, start, tapos lilipat ka sa Lion King. Ay, ito, anong na tayo sa natin, proper, na topic. Ay, hindi pa pala proper topic pre. Ay, hindi pa. Hindi. Kasi lang, ko lang, which is si Jude is, ano ka sa Gundam, di ba? Actually, Gundam di masyado, mas Lego. Hindi kasi ko lang doon sa Gundam, pre. Parang natutuwa ka ba sa ginagawa ng Japan ngayon? Napalalakarin nila yung life size ng Gundam na 18 feet. Ito, nasa Osaka. Oo. Ay, sa Osaka ba? Yokohama? Pares lang yun. Ay, basta sa Japan. Japan para safe. Kasi di ba merong kasi ginagawa nila dati kasi mga statue lang. Tapos ngayon, gumagawa na sila. Palalakarin nila. So, maglalakad pala yun? Maglalakad yun, pre. Isa dream come true ba yun sa mga, kunyari sa mga Gundam enthusiast? Alam mo yun, parang one step na yun, pre, na kapag meron na silang mga boosters, pwede na tayong alam mo yun, yung makapunta sa sa Mars. Dapat tawagin nila sa Elon Musk. Oo nga. Alam mo yung Japanese engineering and imagination plus Elon Musk, parang magiging totoo yung Gundam na yung pre. Oo. Kasi nakikita ko sa video, kasi iba ko ngayon, nagtingin ako ng video. Ang nila, inaangat nila yung paano yung Gundam. Napangat nila yung kamay, tas pati yung pangadaliri niya gumagalaw. Akala ko statue lang siya. No, pre, hindi. Kasi di ba dati meron na talaga statue ng Gundam eh. Marami na silang natayo, pre, 19 feet. Ito yung bumaba nga lang ng 1 meter. Okay. 1 meter, ganun. 18 meters, tama ba? 18 meters yata. Bumababa. Basta life size na Life size na talaga. Alam mo yun, siya na pre, alam mo yun, sisimula na. Ito na yung ito na yung simula kung magawa talaga ng Hapon na makagawa sila ng real na Gundam na pwedeng makalipad sa. Kasi kung magawa nga. Ayun yung one-way ticket. Yun na yun. As nakasakay ka ng Gundam. Oo nga, okay na yun. Oo. Actually nga, yung ginagawa daw ang Gundam, yung may mga spectators daw doon sa gilid na pinapanood nila paano ginagawa si Gundam. Ayun yung sabi ko, parang ang gandang sight nung kapag nakita mong biglang magkakaroon ka ng goosebumps kapag nakita mong biglang naglakad sa harap mo si Gundam mismo. Pero hindi ko alam kasi kung ano bang si Gundam, anong mark yan. Hindi, yun yung original na Gundam. Yun yung first. Yun yung first na Gundam, pre. Kasi yung mga succeeding na Gundam na mga robot, mga design, pre, I think physically, in the law of physics, science, bitches! Law of physics, hindi siya pwede. Yung design ng mga next na Gundam,
I think ito yung Gundam ng pinaka in logically speaking, siya yung pinaka feasible gawin. Kasi simple lang yung design niya eh. Kumbaga, alam mo, parang tutusin kumpara doon sa mga sumunod na Gundam, siya yung parang pinaka ordinaryong Gundam. Na design kasi mga iba may mga wings, yung iba yung wings pa nagfo-float sa air na hindi naka-connect. Syempre hindi mo pwedeng gawin in real life yun. So siya yung pinaka talagang pinaka feasible na Gundam na model na pwedeng gawin, right? Agree. Mas realistic siyang parang Gundam. ano nga siya lead. Pero nakakatakot din ng Japan, no? Mga nakakagawa sila ng ganyan. Paano kaya yung kapag kunyari gumagawa sila ng mga Gundam, yung mga comics, ginagawa nilang mga life size. Paano kaya kapag yung mga hentai, no? Yung 8 ang titi. Tapos life size, nakapotek. mga Mark, mga Nephilim. Mga Nephilim, mga gods, deities and shit. Yung 8 ang titi, alam mo, 6 ang titi, tapos grabe. Japanese lang naman may mga ganong may mga ganong fantasy sa sa mga... Minsan, di ba, di ba, Mark, ang computer before is pa lang, di ba? Sa pelikula sa movies mo lang nakikita before, tapos nagkaroon talaga ng totoong computer. O isipin mo na lang, pre, mga nakikita natin ngayon. Mga 8 titi. Diba? Kinakabahan ako sa'yo, mama. Ba't gano'n? Ba't talaga ini-emphasize mo yung 8 titi, ma? Parang... Hindi, ano ba? Ano ba yung gusto mo ba? Gusto mo ba nag-gangbang, pre? Hindi, parang lang yun. Alam ko yung La Blue Girl yata yun eh, di ba? Buto ko na, ano pa yung pangalan ko? Di ko alam eh. Hindi, nung high school yan. So, shoutout to Don D. Siya naging sa akin. Don D Nagak. Kilala ni Juju. Makontak nga si Don D at di ko alam yan. Kumbaga yung friend ko na yun na si Don D Nagak, siya nag-introduce sa amin ng ano pa yun, Betamax pa yun. Betamax. O yun. O si Jude, tawag doon yung sa Lego ba? Gano'n kaano sa Lego? Kasi di ba maraming tawag sa inyo? Sa Lego? Tawag sa mga Lego enthusiast. Diba adult something Pero meron ba? tawag sa inyo. Shucks, hindi ako. So, hindi talaga ako Lego fan, sorry. Hindi pala legit. Basta bumibili ng Lego. Pero favorite ko kasi yung technique, yung para mga motorized, may gears. Mas inclined ako sa ganung type of Lego. Mala Elon Musk. Kasi mahilig ako na Sorry. Buti hindi ka nahilig sa architecture. Sorry. Sabi ko mga mala Elon Musk na Lego ang dating. Yung ko, nung bata kasi ako mahilig ako sa ayoko ng toys na bumili ako ng bagong laruan. Tapos maya-maya, hindi ko napapansinin yun eh. Pero yung Lego, every time may gusto ako laruan, bubuuin ko yung laruan na gusto ko. Tapos laruin ko siya. Tapos babaklasin ko ulit, gawa ko ulit bago. Ayun. So, doon nag-start. Buti hindi ka na gano'n sa architecture, no? Hindi pa. Merong Lego architecture, baka gusto niyo. Hindi, nakakita na ako noon. Di ba parang, syempre kapag bata, kapag gumagawa ka ng, parang yung imagination mo yung gumagana dun. Kasi ako dati nagle-Lego din ako. Alam mo yung ginagaya mo lang yung kung ano nandun sa Nasa instruction. Oo. Pero ikaw ba, gumawa ka ba ng Lego na out of sa instruction, gumagawa sa sarili? Hindi naman. All the time. Tapos minsan, mini-merge ko sa Gundam. Halimbawa, bumili ako nung dati ng Red. Nalimutan ko yung Gundam Red something na yun. Basta mga 12 inches yata siya. Tapos kinabitan ko ng Lego para gumanda yung mga weapons niya. Pwede ko pakita yung picture mamaya. Grabe. Yan, dumami yung pakpak niya, ganyan-ganyan. Actually, na-recall ko nung bata ako, binanay ko ng Macross, Robotech. Now I remember Robotech pala yun. Kasi nga, nung bata ako, syempre sanay ka sa mga laruan ng mga He-Man, whatever, action figure, right? Tapos, biligyan ako ng mama ko ng gano'n. Pagkabukas ko ng box, gulong alam mo na yung baffled. Sabi ko, ano to? Yung bubuhay mo pala? Hindi pa naman mawilig sa ganyan. Kahit itong nung architecture na, yung nag-aanaw ng architecture, ay hindi talaga ako mahilig sa sa scale model. I hate it. Never pa gumawa ng scale model. Gumawa man ako, pero talagang wala talaga akong passion para gumawa ng scale model. Kaya yun, I chose 3. Pero na-stick sa pag gumagawa ng Lego na kapag yung gumagana na yung sarili mong utak na gumagawa ka ng sarili mong model, pero iba-ibang kulay, di ba? Sorry, nakikita ko natatawa ko kasi titignan ko yung mukha mo. Sabi mo naman, nagawa na kay Lego na tite. Huwag mo akong paggawa ng 8 titing Lego. Yun ang
na sa isip ko eh. May ibang kulay, may pink, may blue. Kaya sinabi nga niyang Gundam na red, kala ko yung titi. Pero sige, para sa gagawin ko. Subukan natin. Pag may oras ako mamaya. Gusto ko yung girthy, Try yung edges, hindi masyado matalas kasi masakit yan eh. Pero naano mo lang yung sa mga Lego, pre, ngayon yung gumagawa sila mga light katulad ng mga sila Goku. Nakita na ako ng ganun eh. Sabi ko, astig yung pag gumagawa sila ng mga ganun. Ano yung may trabaho ba yun? May mga hina-hire sila specifically for that eh. Tapos may software naman si Lego na alam ko available din sa public. So, andun na lahat ng parts, di ba? Tapos pwede mong i-design na yung model na gusto mo sa computer. Talaga? Para at least ma-simulate mo yung final na product na gusto mo. Tapos pag nagawa mo na, tsaka mo gawin in real life. Oh. So at least kumbaga, kumbaga mag-save ka ng time at the same time, kung para sa taong katulad ko na walang tiyaga, at least less yung Tourette syndrome. Kasi kung totoong Lego yan, ilang beses ko na minura yung Lego. Mga ganun, makakatulong siya. Tsaka yung efficiency mo sa pag-build, lalo na kasi bibili ka ng parts kung syempre kailangan mo ng bagong bricks para mabuo yung gusto mo. Ito nga pala yung asawa ko dito. Yun mag-hi ka naman. Hi ka daw. Ayaw magsalita. Yun. Mamaya natin pag-usapan yung 8 alam nyo na. Sa mga folks listening, sa mga kasi nandito yung si wifey. So hindi tayo pwedeng magsalita ng mga words na malis na. problema si Jude. Asan tayo? Ayun, walang tita. Mamaya away. Okay, the wife is gone. Okay na. Okay, clear. Baka medyo pag nagalit siya, kami titihin ha. Huwag nyo kami tititihin. Bahala kayo mag-usap. Alam na ni Mao kung ano mangyayari. Pero nakakaano lang just sa pre, yung Lego. At least ngayong lockdown, marami kayong nagagawang or hindi mo na rin nagagalaw yung Lego mo. Hindi siya yung top passion ko during lockdown. Ngayon, so nakatabi lang sila. Mostly ang ginagawa ko, work, tapos workout. Tsaka mag-Mobile Legends. Mabuti hindi ka nagti-TikTok. Hindi pa naman. Nakakatatlo lang ako pero hindi nakapost. Kasi nakita ko yung mga yung mga post mo yung sa fitness. Sa fitness. Fitness. Pero alam mo ba ang Lego gawa dati sa kahoy? Di ba? Pero hindi pa nila ma-achieve yung hindi ba yung clutch power na sinasabi nila? Yung para magdikit yung dalawang brick. Mag-click. Yun. So, hindi nila ma-achieve sa kahoy. Plus, yun. Sa plastic nila na-achieve. Isipin mo, gano'ng kabigat yun, no? I think mabigat talaga. Nanonood ako ng tour ngayon eh. Merong 5-day tour si Lego spread throughout the month. Libre naman siya online. Tutor ka niya dun sa history nila. Yun. So, nakita ko yung mga kahoy-kahoy na sinasabi mo. Naano ko lang din parang nakita ko rin yung ganung history nila. Baka putyak, galing pala sa kahoy ang Lego. Taga walang kulay. Talagang kahoy talaga. Wala. Kahoy lang. Simpleng laruan lang. Hinihila mo nga lang yun. Masaya na yung mga bata eh. Ganun. Tapos mga bata ngayon, kung anong hinihingi. Kaya nga. Bami, gusto ko 8 titi. Walang ganun. Walang titi. Eto truck. Truck ng 8 titi. Wala tayong 8 titi, pero tayong truck ng titi. Kaya talaga. Basta kulay pula. Sinimala mo sa edits eh. Oo nga. Kahit talaga mga lalaki pag nagsimula sa titi, wala na. Titi-talk. Pero grabe ngayon, siguro ngayon kung collector ka ng Gundam, ang hirap siguro mag-collect ng Gundam kasi number 1, lockdown. So, number 2, baka malamang yung 2 things lang yan. It's either mag-price hike ang Gundam o mag-lower ang price. Sa ngayon, bumaba. Mga 50% off, 60%. Bumaba ngayon? Ano kalaki yun? May lahat ng grades meron, pero syempre, wala ka na masyado makuha ng mga magaganda model. Kasi may nauna na. May kubuhan na. Kasi bibenta rin nila yun eh. Kasi Resell naman na ako lang. gali eh. Bibili mo sa tindahan, tapos ngayon online selling ng Gundam. Alam mo, yan pa yung number 1 na problema sa Pilipinas eh. Alam mo yung nagkaroon na mandatory na magkaroon ng mass dip. Yung tawag doon, ano tawag doon? Elon Musk. Hindi yung Elon Musk.
What Yung a mask, pun, hindi man. yung Elon Musk. Oo. Shield, face shield. Ayun, face shield. Ah. Brooke Shield. Habol pa si Mau eh. Ayun. Kapag bumibili sila sa Divisoria, isipin mo yung dami ng tao na pupunta doon. Tapos alam mo pa naman ng Divisoria is na epicenter din yan ng COVID. Hindi nagkakawaan sila doon. Diba? Kumbaga, inano mo yung buhay mo doon sa pagbili ng maraming face shield para lang ibenta sa online. Kung nagka-COVID ka, kulang pa yung kita mo sa sa face shield eh. Diba? Kaya alam mo, ano talaga, utak talaga ng Pilipino. Hindi ko naman inaano kasi Pilipino rin ako. Alam mo talagang wala. Ganun talaga. Yeah. Wala talaga. Nakakaano lang. Sorry, mga Pilipino tayo pero talagang makukulit ang ulo natin. Nakakalungkot lang din. Actually, hindi naman sa porket. Alam mo sa hindi lang tayo din yan eh. Kahit naman sa ibang bansa, kahit mga Amerikano, ganun din naman dahil kahit naman din sa US eh, may mga pro and anti-mask nga, 'di ba? Na kukulit. Wala, ganun talaga. May mga, alam mo, hindi ko masabing sa upbringing, pero there is something talaga sa brain ng ibang tao na hindi mo rin maintindihan bakit ganun sila mag-isip eh. Alam mo naman alam mo yun, kumbaga ang tao, pinanganak ka ng mayroon ka ng sariling, kumbaga, alam mo yung sa feeling mo kung ano yung tama at mali eh. Kasi kahit na kasi nung bata ka pa, alam mo sa sarili mong mali pumatay. Alam mo sa sarili mong mali manakit ng tao, di ba? So kumbaga para meron ka ng essence ng default essence ng isang tao na yung pag pinanganak ka sa mundo, alam mo na yung tama o mali. Pero may mga tao lang talaga na they are wired very differently. Na iba yung concept nila ng tama at mali. May ganun talaga na hindi mo maintindihan kung bakit. Mali mo alien. Bawal magjakol. Gajakol ka pa rin. Jajakol ka, 8. Kailangan mo, 8 ka. Pero totoo yung sabi ni Mark, actually, minsan concern ko rin yan eh. Parang yung growing population sa mundo, tapos nag-iiba-iba na yung mga, yung diversity ng culture, tapos yung mga beliefs, kanya-kanya. So parang medyo nakakatakot na rin i-manage yung mga culture ng iba-ibang tao. Na hopefully lahat naman sana okay. Pero apparently nakikita natin lately, saka alam mo, napapansin mo ngayon sa mundo, yung mga tao, pinipilit nilang itama yung mali. Of course, I don't want to elaborate too much kasi baka may ma-offend. Pero I think majority of our listener, kung meron man nakikinig na alam nyo na yung sinasabi ko na there are things now na ngayon na kumbaga parang in some ways, I think reasonable din naman, pero there are things na parang alam mo talagang mali pa rin kahit sabihin mong tama. Kasi maraming ganun na nangyayari ngayon na tipong masyadong liberated yung tao ngayon in a sense na nasosobrahan. Parang sa bansa natin, parang sa lang yan eh, sa yung tinatawag nating freedom of speech, di ba? Na nasosobrahan naman ng freedom of speech na yan na parang hindi naman natama. Kasi kumbaga ibig sabihin kung nagsinungaling ako may karapatan na magsinungaling pero di ko na sinasabing tama magsinungaling. Tapos babanatan mo ng freedom of speech. Di ba? Yung logic na yon. Ganun na nangyayari sa atin lately eh. Ang hirap na rin mag-post ngayon eh. Alam mo yun, mapaganda o mapabuti yung post mo. Babash ka pa rin eh. Iba talaga eh. Parang sabi ko, happy birthday. Mga millennials, mga masyadong PC, politically correct, whatever. Di ba? Kasi nga daw, di ba, lockdown na ako kasi walang magawa daw. Kaya ganun, di ba? Kanya na, magsabi ka lang ng asaya-saya ko. Meron nga, tingnan mo ibang tao dito, hindi nagsasaya kasi ito ganyan. O, di ba? Yung mga ganong comment. Kasi iba, I'm happy for you. Di ba? O, tingnan mo itong isa, may COVID na. Kita mo yun, hindi siya masaya. Parang alam mo, anong pakialam ko sa'yo, di ba? Parang, sabi lang ako na masaya ako. Kung mag-podcast na rin, di kaya kayo. Oo, tama. mga reklamador. Every Thursday night. Reklamo TV, reklamo podcast. Dami tatawag dun. Reklamo talks. Yung talaga issue ngayon eh. Yung I think malaki din nag-circle around entitlement eh. So, marami na rin different groups. Tapos kanya-kanya silang feeling of entitlement. Na parang feeling ko, yung iba sumusobra na in a sense sa mga hinihingi nila na dapat makuha nila. Pero parang feeling ko dapat medyo, alam mo yun, average lang. Hindi ko alam kung paano makontrol yun. Mahirap talaga kasi every individual na tao, meron silang individual na hindi mo naman pwedeng diktahan kung ano ang tama o mali sa na alam mong tama o mali. Kasi syempre, in their world, in their mind, iba rin ang pananaw nila sa tama o mali. Right. Diba? Kaya mangyayari dyan, World War III.
Yun lang yun eh. Diba? Kakagero na pala. Ito diba nakikita mo naman sa Facebook, it doesn't matter if we're talking about Philippines or talking about other countries, pero may mga tao talagang na nagrereklamo na ayaw magsuot ng mask. Kasi daw, it's you're taking away my freedom. Alam mo naman, mga white people talaga, mahilig sa freedom na yan. Na tipong, hello, may namamatay na nga, no? Eh, mga ganun talaga, masyado silang liberated. Tapos tayo mga Pinoy, although hindi naman tayo ganun, pero ano lang talaga tayo, talagang pasaway talaga. Kumbaga sila, sa mga, sabihin natin, doon sa US, yung the way sila magpasaway, parang ano sila, masyado silang rebellious, kumbaga. Sa atin naman, para tayong mga batang pasaway. Batang pasaway. Yabi ko na nga ba, hinihintay ko yun raw eh. Batang pasaway. Lahat sasabay. Yun! Naano lang din ako dyan, no? Natatawa lang din ako sa mga yung may ayuda na nga, nagrereklamo pa sa gobyerno. Samantalang nagrereklamo kayo, naalala ko, wala kang makain nung nakaraang taon eh. Ngayon may pera ka na pumili. Nagreklamo. O yung mga iba naman. Diba, parang... Diba yung iba naman, maabilidad. So, di karoon ng ayuda, no? Di may pagkain na. Niluto, binenta. Binenta. Street food. Oo. At least medyo ako doon. Medyo okay ako doon. At least, di ba, napalaki niya yung nakuha niya. Hindi, dumiskarte siya. Ayun yung maganda doon. Hindi siya bumili ng droga. Nagreklamo pang kulang. Ayun lang. Diba? Yun yung mga mga batang pasaway. Oo. Lahat sasabay. Please. Talaga kailangan sundan talaga eh. Mamaya salbakuta tayo. Wala na pala dyan. Nang may laba ko sa'yo. Oo nga, kumusta na kayo mga yung during quarantine? Bukay pa ba kayo mga? Paranaque represent to. Paranaque represent. Di nga lang ako taga Donggalo. Ayun, kakalbo pa rin sila. Kanya-kanya recording sa bahay, post sa Facebook. Oh yeah. Wala akong nakikita mga ganun. Dami. Kasi Evidencel, ganyan. Lahat naman sila nagla-live time to time eh. Tapos nag-show. Mag-show din kaya ako. Walang tite. Walang tite. Wala. Walang tite showdown, ganun. Alam mo, itong quarantine na to sa Pilipinas talagang, hindi lang sa Pilipinas, kundi sa buong mundo talaga, kumbaga, nag-iba yung perception ng tao in terms of income eh. Online selling, online, I don't know, marami ng online. Tapos, tinan mo nowadays, ang dami na naglalaro, mga online streaming ng games. Ang dami ng streamers. Kaya, Mark, pag tayo magpapano, pre? Kasi kasali tayo dun. No. I mean, online gaming streaming. Games. Diba? Hindi, kaya nagkaroon ng podcast natin dahil sa COVID. Yeah. Well, no. You're na-misinterpret mo. Ibig sabihin kasi, kumbaga, ang gusto ko sabihin, di ba nga, lockdown, di ba? So, karamihan, kumbaga, ang sinasuggest is online schooling. Pero nakikita ko yung mga bata nag-earn pa ng pera, nagkakalaro ng games eh. So, tingnan mo yun, online streaming ng games to. So, syempre, magiging partners sila ng Facebook, di ba? So, I think ang hirap pag-aralin ng mga bata ngayon sa bahay. For sure. Oo. Diba? Mahirapan sila pag-aralin. Yung online, no? Mahirapan sila pag-aralin yung mga anak nila sa bahay kasi dahil sa online na games, diba? Karamihan ng mga online games magandang free. Diba? Walang bayad. Tapos not to mention, kumbaga, syempre, kung sabihin natin, ikaw yung magulang ng bata nag-i-stream, diba? Sabihin natin, pinagsabihin mo yung anak mo, may homework ka, dapat kahit walang school, mag-aaral ka ganyan, pero nag-online streaming siya. And of course, nowadays, ang mga bata, mas matatalino pa sa parents yan, for sure. Mas may alam sila sa current technology ngayon. So, ikaw ba mapagsabihin mo yung anak mo, tapos sabihin natin, in a span of a month, sabihin natin, in 1 month, yung anak mo nag-earn ng minimum 10,000 peso in a month? Anong gagawin mo? Sasabihin mo ba yung anak mo na tigil mo maglaro, yung anak mo na nagpapakain sa inyo? Baka mamaya yung nanay na rin maglaro na rin. Who knows, ha? I'm just speculating. Kasi, kumbaga, I tried streaming games actually, and yung pinsan ko, si Calvin, he was telling me na, pwede mong pagkakitaan ng pera yan. Alam ko naman pwede pagkakitaan yung pera paglaro, pero syempre, sa akin kasi, number one, hindi ko na talaga kaya maglaro ng parang kung nung bata pa ako, kaya ko maglaro ng magdamagan eh. Ngayon hindi na eh. Siguro mga 1 hour, 2 hour, okay na ako eh. Kasi kung tumagal ako sa gaming, sumasakit ang ulo ko eh. Saka yung not to mention, sabihin natin, ang mga nilaro ko, ang mga games na I like to play is yung mga fighting games or shooting games yan. Mga first person shoot. So of course, if you play those
type of game, you're obligated and pressured to be good. Kasi syempre wala manonood sa'yo pag talunan ka, di ba? So kailangan lagi ka na nanalo and naka-pressure. Yung naglalaro ko, actually hindi naman ako binabayaran, pero kumbaga I was streaming sa Twitch. Grabe, no? Kumbaga talaga kinakabahan ako. Tapos talaga sabi ko, fuck, buti wala akong audio kasi kung may audio akong mic, grabe, kala mo may Tourette syndrome ako, kakamura. Ang hirap, ang hirap pala, no? Si ikaw, Jude, ano palang inaano mong game? Mobile Legends lang, hindi talaga asaw gamer na eh. Hindi, actually, ano pa talaga dyan meron sa... Ang daming naluloko sa Mobile Legends. Parang Dota. Okay. Kasi Dota format lang talaga siya. Yung mapa niyang, di ba, may top lane, may middle lane, may bottom lane. Ubusan lang hanggang marating mo yung base. Kumbaga dati, dati siya sa PC, ginawa nila sa mobile. Ganun so, mas lalong naging addict ang mga tao. Nasa bahay na mas, lang. Mas kasi siya eh. Mas naging accessible yung game kahit saan ka nandoon. Siyempre, dala mo yung phone mo. Tapos, mas konti yung mga pinipindot kumpara sa Dota kasi siya, mas maraming range of skills na pwede mo pang i-build doon. Pero dito medyo limited. Kasi naano ko lang kasi diyan, no, 'di ba kunyari naglalaro magbabasketball ako. Nagbabasketball ako. Alam mo yung mga tao naglalaro ng ML. Nag-aantay kasi kami ng namin, turn namin. So lahat ng tao nag-ML ko, ha. No, talaga na autoplays ako kaya sabi ko, no. Ako actually, lang talaga ako. Ako actually, kaya sabihin mo sa akin, alam mo yung ML, di ko alam kung yung ML na yun. ML. Ano yung ML? I have no clue. Kasi millimeters. Milliliters pala. Milliliters. Hindi kasi yes, I do play games before and I do play a little bit of Game of Now. Pero I never like those kind of game, Dota games or I'm more into talaga yung one-on-one game talaga na pag pipindot ako, nakikita ko ako yung gumawa nun. Kaya I like fighting games kasi talagang in your face, kung talo ka talaga. Alam mo yan? Yung first-person shooting game, of course, it's as a dude, as a guy. Of course, alam mo, lahat naman tayo, may laruan tayong baril-barilan nung araw eh. It's just the same thing. Diba? Pero ngayon, syempre, marami kang kalaro kasi online. Eh, ang pangit lang sa mga ganong game kasi maraming hacker. Kaya I enjoy them but not to the point na, na parang medyo masaya kasi nga maraming hackers eh. So I enjoy more playing mga mga fighting games talaga ever since. Kasi ever since nung college ako, kunyari sabihin natin, stress out ka sa school or sabihin natin sa work. So pag uwi ko ng bahay, sabihin ko, maglalaro lang ako ng Street Fighter, sabihin natin, one game. So one game, pag naglaro ko, meaning me versus computer. After that, tapos na. Pag natalo ako, that's it. Pag nanalo ako, dito hanggang matapos. Or kung maglalaro ka ng online game, which is yun ang masarap talaga, maglalaro ka ng online fighting game. Sometimes I time myself up until 1 hour lang. Maximum ko na siguro yung 2 hours eh. Yun. Release lang ng stress. Pero not to the point na Saan ka naglalaro, Mark? Saan ka naglalaro? Sa arcade? Dati, actually, nung school ako, hindi talaga ako marunong maglaro sa arcade. I like fighting game. I like Street Fighter. I like those fighting games. Pero in terms of using arcade stick talaga, hindi talaga marunong. Kumbaga, mas na-enjoy ko siya pagdating sa bahay kasi syempre, kunyari, nasa PS1 or Pinoy fighting game, mas sanay ako sa controller. Lately lang ako natuto mag-arcade dito lang sa Macau. Would you believe? Naglalaro ko sa arcade, sabi ko, naboboring kasi wala akong, syempre, unang dating ko dito sa Macau, for the listeners, unang dating ko dito sa Macau, I have nothing. Really, dala ko lang, laptop ko lang eh. Yun, tas syempre, time na yun, may mga arcade pa rito sa Macau eh. Okay din naman. Kasi ayaw ko lang sa arcade kasi amoy yosi. Naka-Chinese. Oh. Pero, yun, I tried playing games, then sabi ko, na-enjoy ko tong, mukhang natututong na maglaro ng Street Fighter with arcade stick. So eventually, may ka-office mate ako. I asked him to buy my first ever arcade. We bought it in Taobao, which is parang Lazada in Macau. Taobao, sponsor us! Yeah. Baka naman. Yeah. So, yun, dun ako nagsimula naglaro ng Street Fighter with arcade stick. And then I remember, syempre, alam mo naman tayo, Pinoy, pirated games, install na ng games sa laptop. So, sabi ko, naboboring ako, wala akong kalaban. So, that's the time na bumili ako ng PlayStation 3 during the time ako ng PlayStation. Doon na nagsimula yung naglalaro na ako ng online fighting game. Pero ngayon, lately, syempre, busy sa work. And minsan pagdating ko sa bahay, actually, kahit na marami akong games, minsan wala talawang gana pag sa bahay. Upo lang ako. Tapos tinitingnan ko lang yung games ko. Alam mo yun, nakatingin lang ako talaga sa mga library ng games ko sa PC. Tapos after, alam mo yun, parang tinitingnan ko pala yung title. Na-imagine ko na yung game. Sabi ko, napagod na ako. Sige, manonood na lang ako ng Netflix. Yeah. Malaking bagay ang Netflix, no, pre, nung ngayong lockdown, no? Naku, oo. Sobra. Malaking bagay. So, miskirin ako ang laki ng bagay na ginagawa ng Netflix, even though na alam na yun, aman ni Mark na
Isa akong Parasite. Parasite sa akin yan. Ilang yan. Netflix ko yan eh. Wise. Lalo na ngayon, di ba, yung ABS-CBN nawala. Marami din nag-focus sa mga Netflix. Oo nga pala, no? Nawala na si Cardo Dalisay nasa Netflix eh. Ano yun, Mark? Brothers. The Brothers. Yung unang pero Yu Yu Hakusho pa rin. Alam mo, ito yung nakakatawa. Speaking of that, yung pagkakalang ng ABS-CBN, alam mo, nung time na lumabas yung Brothers sa Netflix, dami sa Facebook, feed ko, nagreklamo na tipong, ba yan, yung Brothers, nilagay sa Netflix, probinsyano, bla bla bla, dinilait-lait, Tapos yung nagsara yung ABS-CBN, sila rin yung the same people na nagsasabi na pray for ABS-CBN, bla bla bla. Kung what the fuck, mga hypocrite ng mga putang inang to. Mga hypocrite. Di ba ang ABS-CBN sa Quezon City, di ba? Ha? Ang ABS sa Quezon City. Sa Quezon City, tama. Jude, ano nangyari doon? Ba't may ostrich? Kinalaban ko doon. Pero ang kwento nga daw doon, walang gate pass kaya di nakalabas ng village. Pero sana... wala pang mask. Pero ako talaga... Okay, ikaw muna, Mark. Sige. Ako, okay, alright. Saan ba nagaling yung ostrich na yan? Sa zoo ba nanggaling yan? O alaga ng isang mayaman o whatever? Kasi actually, I never read the news actually. Or even watch the news. Basta nakita ko yung mga viral video ng ostrich na tumatakbo. Kaya tapos, di ba ngayon, after ng ostrich, yan na, sa ibang probinsya naman, baboy, baka. Yung baboy. Meron naman peacock. Nakita mo yun? Yung peacock na nasa kuryente. Nasa kawad ng kuryente. Kung nakakatakot doon, kung hindi mo alam saan galing yung ostrich. Di ba, sabi nila, nag-lockdown, di ba, sa iba't ibang bansa, andyan yung dumarating yung mga animals doon sa city. Isipin mo na lang, saan galing ang ostrich? Galing pang Australia yun. Nilakad niya mula Australia hanggang Quezon City. Ang ostrich is Africa, di ba? Ay, Africa. O di ba? Isipin mo na lang, paano nakapunta ang isang ostrich doon? Ang joke ko nga dyan, sabi ko, not really a joke, pero I was thinking na, siguro may mga alam yung hayop na hindi natin alam. Siguro may naramdaman sila ng something na may parating na I don't know. Kasi kung, di ba? Biglang may ostrich na tumatakbo, may baka na, alam mo yun? Pero totoo ba yung ostrich na yung nakita mong brown doon, sabi nila kambing ba talaga? Hindi ko nahanap ulit yung video eh. Kambing daw yun? Saan? Yung kala mong aso nakasunod sa sa ostrich. Kasi kung titingnan yung video, merong nasa likod yata. Sumusunod. Oo, kambing ba yun? Ay, hindi ko na-recognize. Para malabo yung video nila, pinanood ko. Kaya nga sabi ko, parang kambing ba yun? Hindi ko maalala kung kambing. Alam ko aso. Kasi di ba sabi nga nila, yung paglabas daw ng ostrich niya, yung peacock, yung baboy sa kalsada, raw yan, parang tactics daw yan, na para daw mawala daw yung isipin natin sa pandemic. Ang dami nagsasabing gano'n. Pakawalan yung ostrich para makalimot. Hindi ako nasa hindi kaya inaano ni ni Duque. Sige, release the ostrich. Release the hounds. Kasi may dolphins pa siya, papakawalan pa niya yun. Hintay lang kayo, baka meron tayong makuwang news may kraken na sa dagat. Di ba nila sabi nila may naglaro daw ng Jumanji. Oo. Kaya naglabasan yung mga yan. Sa bundok. Pero nakakatawa nga kung tutusin mo nagkasunod-sunod. Pero actually yung makikita mo namang baboy na tumatakbo sa street or yung baka na nasa street sa Cebu, hindi naman bago yun. Kasi probinsya yun eh. Oo nga. Ang bago talaga yung ostrich. Yun talaga yung malupit. Ang laki nun eh. Oo. Pero ko sa balita, patay na rin yung isa. Dalawa daw pala yun. Dalawa nga. Dalawa. Patay na rin yung isa. Na-stress daw. Na-COVID. Sabi nung di ko, sa PETA yata, hindi ko alam. Basta parang na-stress daw kaya daw namatay. Kaya isa daw ngayon, inaalagaan. Baka mamaya, babae at lalaki yun, di ba? Yun nga eh. Mamaya sayang. Paparamihin nila, di ba? Sayang naman. Hindi doon, pag nangitlog yun, guess what? Lutuin agad yung itlog. Wala pa nakatikim ng ostrich egg eh. Oo. Dating sarap daw yun eh, sabi nila, yung mga sa Australia. Di ba sabi ni Calvin? Masarap daw ang nakatakot ostrich egg. Grabe ang cholesterol yata. Laki ng itlog eh. Sipin mo na lang kung may yun, no? Siguro isang itlog tas 8 hotdog, no? Ito na naman tayo. Parang pangit eh. Umaw talaga. Tapos pag bumuka parang pamaypay din eh. May bago ng breakfast si Mau, breakfast meal. One order of gangbang.
Composed na Ano po yun? mismo. 1 egg po, tsaka 8 hotdogs. Oh, Mga speaking of hotdog, di ba? Jude, nagmamountaineering ka, di ba? Anong connection ng hotdog sa bundok? Hintayin mo lang Nakailang magkakaroon ng connection yan. Trust Mau. Sige, go. Sige, Mau. sige. Tuloy mo. Nakailang hotdog ka sa mountaineering mo? Hotdog? Actually, wala. Meron ba? Ano bang madalas Konti tutuin lang. sa pag mountaineering, pre? Pansit Canton. O, bigyan mo nga kami Itlog, ng pre, mga backstory mo dyan, yung mga story mo dyan sa mountaineering. Kasi actually, me and Mark, wala kaming dyan. Mark, nakapag-experience ka ba ng mountaineering? Not really mountaineering, but like I said do sa kwento ni Ivan, we do camping nung Boy Scout kami, pero not to the extent na mountaineering na tipong yung mamubundok ka na you got nothing except yourself. Pumunta lang kayo sa campsite nun. Oo, campsite nga lang. Kaya nga sabi ko, meron naman kami hiking. May hiking din naman kami sa Scout, pero syempre may trail na talagang friendly trail. Hindi katulad siguro wala paano yung mountaineering, Jude, kung talagang literal na talagang doon kayo sa sa mga sa part ng mountain na pang hiking talaga kasi iba yun. Ano pinagkaiba nun? Hiking sa mountaineering. Pares naman naglalakad. Nabasa ko na yun eh. Pero kung tama pagkakalala ko, research lang natin ulit. Yung hiking, parang mas mahaba siya pero lakaran. Oh. Yung mountaineering kasi meron kang elevation. Climbing, di ba? Yun. Sana tama yung pagkala. Pero parang ganun siya. Yeah, mo kapag naman may nakarinig nito at nagreklamo sa atin, humihingi ng pa-search. Kontakin nyo na lang, tapos pakicorrect na lang ako, thank you. Ibabash ka na lang. Hoy, tanga, hindi ganun. Na-expect ko naman yun, sige lang. Pero kung yung pag ganyan, di syempre nag-i-spend na kayo ng time sa bundok, may dala kayong mga tent? O balikan kayo? Meron kasing, may day trip kami na bundok. Parang akit kami simula 4 a.m., 5 a.m. Nakababa na kami mga 12. Kaya lang, simulan natin sa preparation, pre, pag-mount. Paano bang gagawin mo yung physical, mo ba, yung mga kailangan mong bitbitin o papuntang i-tour mo kami. Tour. Sige, in terms of physical, wala naman ako nakita sa bundok na talagang hindi kinaya. Kailangan mo lang talaga ng willpower. Sino ba siyempre, huwag kang... Si? Willie Revillame? Si Willie Revillame. Kailangan niya mamigay ng jacket kasi para ma-motivate. Para magkakaroon willpower. Oo. Salamat, Shopee tayo. Baka naman. Ayun. So, ang mangyayari, fitness, pag nagsasama ako sa bundok, make sure ko lang na halimbawa, meron kasi bundok na may minor climb, may major climb. So, sabihin ko, pagka major, definitely daw magsasama ng mga first timer o yung mga medyo nag-start pa lang mamundok. So, pag minor, doon ako nag-i-start magkatak ng mga friends talaga na who wants to try. So, at least papa-exercise ko sila mga siguro 2 weeks, 3 weeks before. Hindi naman kailangan everyday. Kailangan lang nila i-build yung cardio nila para masanay. Kasi mas may enjoy nila yung bundok kapag hindi sila pagod. Yun yung tip ko. Yun. To cut you Jude, meron ka na bang nakasama na kagaya ko na, alam mo na, mataba-taba, umakyat dyan pag nagma-mountaineering? Madami. Hindi naman sila nahuli. O sila madalas sa huli? Possible sila sa dulo, tawag namin sweeper kasi nasa dulo part sila. Pero yun, kasi as you go, kahit na mabagal ka, gumagalaw ka. Huwag ka lang titigil. Sorry to cut yun. Naisip ko doon pag kami ni Mau, pag yun sa dulo, hindi na kami sweeper. Slider na kami, slider na kami pababa na. Mark, wag kang ganyan, Mark. Meron kaming kaibigan ni Jude na gumugulong parate. Dalawa yun Sino dun? Shoutout na lang doon sa mga friend na gumulong. Shoutout to Lina mo alam. Hindi, actually to cut you lang, Jude, no? Kasi meron may friend, every time na lang na magkakasama kami, lagi siyang gumugulong, pre. Dati sa bahay ng friend namin, kasi yung alam mo yung sa may parking, pre, kasi yung parking kasi ng friend namin, medyo pataas yun, tapos flat. Alam mo, nag-ano siya, say-say. Alam mo, pre, buti na lang, sarado ang gate ko, hindi dire-diretso sa labas. Dire-diretso sa labas. alam ni Jude yan. Hindi ko alam yan, tumatawa lang ako. Ang matindi doon. Sorry, Lins. Kasi pinangalanan pa talaga. Ang nakakatawa doon, pre, pumunta siya ng Macau. Siyempre, kasama niya ang husband niya. Alam mo, pinipicturean ko sila. Alam mo yung naglalakad kami, pipicturean ko sana sila. Pero nagulat na lang ako, bigla na lang gumulong. Flat surface. Gumulong siya.
Ay, Kulins, how come? Nagumulong ka. Science, baby. Science. Rotation of the Earth. Baka yung ano niya, yung sensitivity niya sa gravity, katulad tayo, 100% yung kanya, mga 85, gumugulong siya. Hindi, ang matindi doon, pagkulong niya, sabi nga niya, wala man lang daw tumulong sa kanya. Pati yung asawa niya. Kasi kami nung asawa niya, pre. Nagulat din kami. Alam mo? Hindi ko Sama niya. Pero marami siyang kwentong gulong, kaya Lins, magpa-interview ka na sa amin. Pumunta ka na sa podcast namin. Ipagtanggol mo sarili mo. At least nabigyan siya ng chance, di ba? Nabigyan siya ng chance mag-explain kung bakit gano'n. Baka, baka mali mo, ang problema niya sa ear. Baka imbalance niya. Science, bitches! Kasi baka diba? Yung law of inertia. Hindi niya na yung law of inertia. Shit, what? Yung friction at baka buoyant siya sa land. Sana nagdudugo na yung mga magdurugo yung mga ilong natin. Wait lang, mapupunas lawit. For the folks who are listening, huwag kayo makikinig sa mga science bullshit namin. Hindi talaga namin alam kung minikasabi namin. Baka mamaya may lumabas na Pythagorean theorem. What? Pythagorean theorem. Baka trigonometry, ano ba naman kayo? Pag in-explain niya, ba't siya gumulong sa best sabihin niya, kasi yung tangent at coefficient ng paa ko hindi pantay. Kaya bigla akong pumararel sa surface. Adjacent siya sa ceiling. Sabay sabihin niya, every time na humakbak ako, yung meron akong discrepancy of 0.0025 squared. May pi pa. Pi to the root of 10. Kaya pagkatapa ko ganun, automatic, ako yung natatapilok ng mga 45 degrees. Yung pagkagulong ba niya, sea level? Ang matindi ron, negative. Factory. Tama na kayo, pati ba naman sa podcast, tinira niyo yun. Pasensya na, hindi ko pa naman kilala yan, Mau. Hindi na. May kilala mo rin yun. Mabait yun, sobrang bait. Sabay bawi. Pero nung kumain kami sa buffet, saka ako nakwento yun. Sa Macau, dyan sa Macau din? Oo, kumain sa Manila. Sige. Yun. Balik na tayo dun sa hindi sa walang titi, sa sweepers. Yung sweepers, di ba? Depende kung nasa sea level sila sa bundok. Basta masaya yun. Imagine ko tuloy kasama sa Lina. Yung na-interview nyo last week si Jaja, yun, sumasama sa amin yan lagi. Oh, really? In fair, matibay si Jaja. Nag-start siya as talagang nahihilo siya sa first part of trail pa lang. Literal, nakakita na ng stars yun eh. Talagang nagbablock. Wala daw siya makita. Pero nag-exercise. Wait, yung nakakakita ng stars, so yung mga kwentong katatakutan dyan sa posible ba yun? Na dahil sa sobrang pagod mo, nakikita mo na lang? Really? So, talagang kasang-isip lang talaga? Yung unang akyat ko sa Banahaw, dumaan kami sa likod. Kasi unang akyat ko nun, wala ako experience. Tapos, inulan kami, binagyo. Hindi kami natuloy hanggang peak. Kailangan namin tumakbo pababa sa dilim. So, nung madilim na, may mga tumatakbo ng kulay itim sa paligid namin. Mabibili sila para gumaganon lang sila. Pinapalibutan kayo. Tapos may makikita kang puti sa malayo, may apoy. Tapos nakakita ako ng bahay pero walang bahay. Apoy, San Telmo, di ba? Banahaw, ba? Sa Quezon, di ba? Ball of Fire? Yan. San Telmo ang tawag dun eh. San Telmo Fire. Wag mo daw susundan pag hayaan mo lang daw tignan mo pero wag mo daw sundan. Paano pag sinusundan ka? Hindi naman siya sumunod eh. Hindi ko na naisip. Pero teka, wait. Hold on. So ilang kayo yung time na yun? Ilang kayo nung time na yun? Lahat kayo na nakikita nyo? O ikaw lang? Hindi ako lang. May nakita rin nila yung itim, pero all the rest ng sinabi ko, ako na lang. Pero ang matindi doon, no? Kunyari, liba kayo bumababa, pero bilang mo, 7 kayo. Ibig sabihin, sino yung dalawang sumasabay sa inyo? Sino yung dalawa pa? Malaman mo. Kaya iwalay kami. Malaman mo, so, dalawang sweepers yung nauli. Yung dalawang mataba. Sa ibang grupo. Taga sa grupo kayo, lumipat kayo doon, walang ano dito, nagbayad na ba kayo?
Siningil eh. Malamang Ay, baka kami ni Mark yung napunta sa ibang grupo na tumatakbo kasabay sila. Malay mo parang Grabe yung ano na yun. malay mo Mau, nandun sila sa gateway ng into the another parallel world. Oo, no? oh. So, nakakatakot din pala no kapag So Mark, pag tayo sumama. No, wag na. Hindi, may bundok kasi na mararamdaman mo meron eh. May bundok na tahimik naman din. Mhm. Yung bundok naman na Banahaw, talamak talaga. Alam naman natin may nakatira yun. Pero ano talaga yun? Katang isip lang o talagang meron? Or according to Barry's fallen angel. Mm. Sabi yan. Tapos yung nagbabantay doon, yung ranger, syempre nakatira siya doon. Kunwari, nagpapapicture na kami noon eh. Last group photo, bago bumaba. Wag daw kaming gumalaw kasi meron daw dalawa pa na nasa likod namin nakikipose sa amin doon sa picture. Tapos naniban siya maya-maya. Ayun. Oh, Kasi naniban siya yung mata niya. Kalabutan Okay. mo. Wait, hold on. So, Oh. so teka lang, wait. Na-capture nyo ba sa camera yun? Wala. Siya lang nakakakita eh. Kasi alam mo yung mga, may mga tao nakakita nun. Pero Tapos sinaniban siya. Okay, wait. Okay, Jude, go on. Ayun. So sinaniban siya, parang tumirik yung mata niya, hindi talaga siya gumagalaw. Tapos bukang-buka yung mata niya, nakalabas. Tapos meron siyang hieroglyphics, tawag nila, parang dasal na nasa panyo, binasa nila para umalis. Ayun. Tapos sabi niya sa amin, swerte kami na hindi kami ang napagtripan na saniban kasi pag kami doon, hindi namin kaya yung baka ikamatay namin. Siya kasi sanay na. Nakatakot pre. Mag-gym na lang tayo, Mau, tsaka mag-Muay Thai. Just go. Parang ayoko yan yung buhay ko dyan. Hindi, parang nakakatakot. Pero doon lang yun. Pag nakita ka ng Ibang bundok, wala naman eh. Kanya pag picture ka, di ba, papapicture ka, tapos yung nakita ng third eye. O yung dalawa nga dyan, humiti nga kayong dalawa. Di ba? Tapos lahat kayo nakangiti, tapos yung dalawa sa likod, hindi nyo kasama, ayaw ngumiti. Di ba, di man sila nangiti, di ba? Nakainis na pag jump shot, di sila tumalon. Di ba? Kasama ka na lang, di ka pa nakisama. So, sinabi nung may third eye, ang kulit nung dalawang yun Ayaw. Nakatakot eh. So, Ayun, may mga iba pa bang kwentong alam ko. Sa Mount Batulao, may isang puno dun sa trail, nag-iisa lang siya, nakaharang sa trail, somewhere malapit sa peak. Parang kwento daw dati, may bumababang climber, may nakasalubong daw na bata na mamalimos. Tapos, hindi daw niya binigyan ng anything. So, sige, bata, ganun. Dumiretso lang siya. Tapos parang 5 seconds pa lang, sabi niya, sige, bigyan ko. Bumalik siya. Nawala yung bata. So, parang ang kwento daw doon, meron daw namatay doon sa tabi ng puno na yun na napapakita siya time to time. Teka lang, yung trail na yun, yung batang yun, posible ba talagang may bata doon o talagang malay mo talagang ghost talaga yun, di ba? So, talagang multo yun. Posibleng, either nag-trip lang yung bata or... Hindi, ang tanong doon, nagbigay siya ng 5 piso. Nagbigay siya ng, magkwento ko, nagbigay siya ng piso. Tapos yung 5 seconds na nag-forward na siya pababa, sabi niya, bigyan ko pa kaya ng basta additional amount of money. Bumalik siya, wala na yung bata, pero yung piso na ibinigay niyang pera nandun pa sa sahig. Hindi niya narinig yung baksak nung sa lata? O paano niya binigay? Sa kamay ba? O sa lata? Sa kamay. Di lumusot? Hindi na. Malamang hindi kasi from there, malamang di na bumalik yun. Tumakbo na yun. Oo naman ako. Oo, takbo talaga ako. Fuck this shit. O kaya sa mga maglilimos sa akin sa bundok, sorry kayo Di kayo lilimusan, bahala kayo. So, Jude, ano mga bundok na yung mo? Naakyat mo? Karamihan sa Pilipinas, Luzon lang. Hindi naman ako nagpa-fly sa Visaya, Mindanao. Tapos, ano yung mga bundok doon? Pulag? Pulag, syempre. Yung mga common, Batulao, Tarak, marami sa Tanay marami din sa Batangas. Ganun. Sa Banawe. Naano ko lang, di ka ba nakakit sa bundok susong dalaga? Hindi pa. Pero maano doon Ano, Mau? Malambot daw sa lupa. Alam ko lang Banayan, di ko alam kung malambot. Merong ganun pre, bundok susong dalaga. Masarap daw makit doon. Masarap daw makit doon. Ito. Titignan ko yung mukha mo, pre. Ay, iniintay yung Sigurado ginagagawa na naman ako Meron talaga. Meron talaga susong dalaga, pre. Mas matagal kayo magkaibigan kaysa sa akin, kaya iniisip ko, tangina, tinatarantado ako ng dalawang to. I-google mo, meron yun, bundok susong dalaga. Marami nagsasabi, meron recommended. Madaling sa Laguna ba yun? Hindi ko malala. Oo, madaling akyatin. Google bundok susong dalaga. Actually, yun.
Ano daw yun? Si Maria Makiling daw yun. Ayun yung kwento talaga. Ayun talaga kwento. Nakaiga. Tapos meron pa daw yung Jude, alam mo ba yun? Yung titi ni yung partner na. Di ba meron yun? Ano? Meron! Hindi, kung meron man, di ko pa naakyat. Tsaka di ko alam kung saan yan. Kumbaga sinasabi nila, tinuturo nila. For the listeners, ginugol ko nga, totoo nga talaga yung Bundok Susong Dalaga. Kasi una type ko sa Google, sulat, Bundok Susong Dalaga location. Alright, okay. This motherfucker ain't fooling me. Meron nga din, pag nakikita mo yung Bundok Susong Dalaga, makikita mo doon yung asawa niya. Kasi parang may monolith na totoo, friend. Hindi ako nagbibiro. Yun yata yung nakit na monolith, no? May monolith doon. Ancient aliens. May monolith nga doon. Hindi ba sa 3,000 years ago, yung Mangyanan doon, nagtayo ng monolith. Kung ano man yun. Ay, maniwala talaga ni Mark sa atin. Nire-research yun. No, it's fine. Hiniwala naman ako. Hindi ko sure yung monolith, Hindi ko sure. Hindi, ang inaano ko doon kasi 'di ba, pag umakyat ka ng bundok, kasi 'di ba, meron sinasabi nila yung may mga degrees daw yan, may 30 degrees, 45 degrees. Meron pa nga doon yung 90 degrees, totoo ba? Parang wall climbing na yun Wall climbing na siya. Para climbing na Ano yun talagang, pag naka-akit ba kayo doon sa pinaka-site nyo, ano bang nararamdaman ng isang mountain? Aside from accomplishment. Yun. So achievement, ako kasi ang purpose ko umakyat is pagdating ko sa taas, yung peacefulness yung hinihintay ko tsaka yung view. Lahat ng tama. Masyadong deep to si Jude kasi before nung pumunta kami ng di ba pre, nagpunta tayo ng Bohol. Tapos pumunta tayo sa parang Virgin Island. Pre, maganda yan. Totoo may Virgin Island Oh yeah. Totoo. Inunahan talaga ako. Totoo may Virgin Island. Tusok doon Yun nga lang maano siya, malago. Malago. Malago yung gitna. Masama-sama. Parang nabanggit sa akin ng wife mo na si Floran, parang nagustuhan mo daw yung site na yun. Nandun lang tayo sa, parang nasa isolation tayo, nandun tayo sa bandang, di ba, parang lumakad pa yata tayo sa malayo, di ba? Tapos nagstay tayo doon for 1 hour lang yata, di ba? Parang sabi nga niya, parang nagustuhan mo nga din. Sabi ko, malalim to si Joe. Malalim yung sinusunod. Ayun, siguro share ko na rin yung sa Pulag. Nakalimutan ko na ilang beses ako nakaakyat, pero siguro mga 4th time ko umakyat. So kung nasan yung peak, pag bumaba ka sa isang side, meron pang mga side peaks doon na bihirang puntahan ng tao, pero pwede mo puntahan. What do you mean side peak? Parang may alam mo yan, parang syempre pagkatapos ng isang peak, may peak uli, parang tutusok-tusok siya, di ba? Pwede pa. Ganun. So, ibig sabihin parang may flat, tapos pwede ka pang umakyat, another flat. Pwede pa. Parang ganun. So may isa siyang portion doon. May level din. May level siya, oo. So may kada peak naman may pangalan para malaman nila, nasang peak ka? Nasa peak 2 ako, peak 3, peak 4. Kadalasan ganun. So yung particular peak na yun, basta umakyat ako, saktong-sakto ng hapon, ang ganda ng sky, tapos parang feeling ko si God napakalapit sa akin. Parang ganun. Yun yung experience ko noong time na yun. So lagi kong binabalikan yung spot na yun to pray. Ang deep. Lalim niya. Lang. Ganun, that is some deep shit. Kanta muna tayo na Alleluia bago tayo. pero ang totoo ba doon kapag 'di ba yung mga mountaineering parang mga ganun? Meron, syempre. Meron. Syempre walang. Pero doon sa inakitan niyo meron. Kunwari Pulag, napaka how do you call it? Yung public, talagang controlled siya ng management doon. Wala kang makikita unless nagtatago. Pero yung mga banahaw, maraming spot doon pwede ka magtago. Kasi parang naano ko sa mga mountaineering, no? Parang mga sila, Yeman. Reggae? Diba parang mga reggae, diba? Reggae. Parang silang ganun, parang tas mga naka-dreadlocks pa, alam mo yan. Pero mas marami na pa bebe ngayon. Mas malakas pa sa akin yung pa bebe. Ay, pa bebe lang to, maya-maya nauuna pa sa akin. Mga dalagang Pilipina, yeah. Mga dalaga naka-shorts, ang puputi. Tapos pagbaba nila, ang puti-puti pa rin nila, tapos parang walang dumi. Sabi ko, paano mo nagagawa yan? Hindi ka narurumihan. Mga engkanto yun, kau talaga. Engkanto yun. At least nakalala ko siya. Nasa akin pa yung number.
Sa sensor ni Mau yan. Ibiblip ko ba to? Hindi ko naman kinontak eh. Pwede mo send sa amin. Yun. Gusto niyo pa ba isa pang kwento? Sige. Ito maganda yan. Mount Irid sa Tanay, umakyat kami. So, dun sa camp, lakad ka ng konti, may tindahan. May mga ganun may mga nakatira kasi dun. Bumili kami, dalawa ng kuya ko. Ang ganda ng babae. Sobrang ganda ng babae. Tapos nandun na siya sa tindahan niya. Tapos bumalik kami sa camp, may kulang kami uli, bumili kami uli para makita namin uli siya. So, yun. Tapos, kinalat na namin sa grupo, pare, maganda yung babae doon nagbebenta. So, batch sila pumunta doon para bumili ng kung ano-ano. Lalaki talaga. Hindi, may babae rin. Sabi rin ng babae. Sige, Sige lang. So, ayun. So, meron din mga babae pumunta. Kinonfirm nila sa amin, ganda nga. Sino maganda? Sobrang ganda. So, bumaba na kami ng bundok kinabukasan, di ba? Nasa kotse na kami, pauwi, kwento. Di ba parang kamukha siya nito? Parang hindi kamukha siya nito. Di ba ang puti? Hindi kaya kulay ano siya? Iba-iba yung kulay, iba-iba yung tsura, iba-iba yung height, iba-iba yung buhok. Pero same na tao. Pero maganda. Yun yung ano nyo kasi maganda. So na-realize namin ngayon baka diwata siya kasi sobrang ganda niya. Holy Tapos shit! kasi talagang as in valid yung mga ano namin. Iba-iba yung nakita naming description sa kanya nung pinagkwentuhan na namin in detail. Kasi kung ako yan pag titripan ko kunyari may pocket sa buto ko, pero maganda sa taas. Ay may maganda sa baba. Pag mo pangit. Pero ganda nga. Pero ganda, grabe talaga. Pagdating niyo sa bus mo, pagdating niyo sa sakyan, putangin na niyo, ang pangit naman nun. Pinagod mo pa hanggang taas. Hindi nga parang, hindi ka napunta kayo ng sa city ng Biringan. Saan yun? Di mo alam ang Biringan, pre? Hindi ko alam yun. Ano yan? Ang Wakanda ng Pilipinas. Parang alam ko, sige. The Lost, parang, natin yun, nakatagong hidden, ang Biringan. Search it. Biringan. Search. Sa Leyte yun, sa Leyte. Parang susong dalaga lang. Diba? Okay na yung may susong dalaga kaysa sa walong tite. Okay na yung susong dalaga basta wag lang sa titing dalaga. May titing dalaga. Kayo sa akin umakyat ha. Ay, hindi na oy. Nagkwento ka ng ganyan nakakatakot, parang hindi na ako. Siguro kami naman ganito. Aside sa ihingalin tayo, atakin pa tayo sa puso. Oo. Nakakatakot naman yun yung mga kapag umakit kayo sa bundok na ganyan, di ba? Pero maganda lang din na nagkakaroon ka ng sarili mong at nakakalapit ka pa sa God. Kasi pag the more na umakit ka, di ba, parang iniisip mo na napapalapit ka, tapos parang napapano yung faith mo. Ano naman kagandahan sa pag-akit, di ba? Kaya parang ganun. Nangyari sa akin sa Mount Kinabalu sa Malaysia. Pababa ng bundok, nakababa na lahat eh. Tapos kailangan namin bumaba sa isang path, pero daw nakasama kasi nalulula ako. So kailangan ko bumaba mag-isa dun sa original path. Ayun. Malinis naman yung trail, makikita mo, hindi ka mawawala. Pero since nag-iisa ako, tapos ganun kagrabing bundok, tapos ganun kagrabing view, parang naiiyak ka, na parang feeling mo, ang ganda nung gawa ng Diyos, ganun. Kung ano-anong feelings ang naramdaman ko mag-isa bumababa. Pag kami ni Mayo, magkaiba, naiiyak kami kasi sa takot. Kasi daan. Siguro, Mark, nagsisisihan tayo. Tangina, ba't tumama ka pa kasi tayo eh? Takot saka sa doubt. Tanginang yan. Sama-sama ka sa bundok. Tangina, tapos ako mag-isa bababa. Siguro marami tayong minumura. Oo. Nagbumura. Siguro sa kabilang banda si Mau, sa kabila rin ako. Parang sa kami na nagbumura. Tanginang yan. Sama-sama pa ka kasi. Para lang sa Instagram. Tanginang yan tuloy. For the Instagram. Yung pa yung bad trip yung Instagram na yan, dahil nga ang daming umaakyat, may time lang na magpa-picture ka doon sa peak, tapos alis na kayo dyan, next naman. Yeah. May nangyari talagang ganun. Oo, lalo na pagka, yun nga, yung Kinabalu, kasi ang daming umaakyat eh, puro foreigners. Baka siguro magkakaroon kami ni Mark ng kapag mga foreigners, mga babae ba yan? Russian. Maraming okay. Oo, hindi, basta halo-halo. Pwede na yun. Basta mixed. Ay, maalala ko lang na yun. Okay. Kwento mo pala yung nangyari sa'yo sa Hong Kong. Alin doon? Yung nawala ka. Alam pangalan ng bundok na yun? Kinalimutan ko na yan. Hindi ko rin alam eh. Mark, alam mo bang si Jude nawala sa Hong Kong? Tapos nagtawag pa tama, totoo ba? Nagtawag ng pulis? Namundok ka sa Hong Kong?
Ano, Nawala siya. Para mag-Disneyland kasama ka mag-anak ko eh. Nawala siya pre. Umakyat ako sa nalimutan ko talaga yung pangalan ng bundok. Pero yun, since summertime, tapos tanghaling tapat pa ako umakyat. Walang umakyat, ako lang. Sa Sundalaga. In Hong Kong, ang tawag doon ay Chongqing. So yun, umakyat ako mag-isa, tapos may fina-follow kong trail. Suddenly, nag-split yung mga trails. So syempre, tinignan ko na lang yung best. Hanggang sa parang nawala na ako sa forest. Tapos, basta sabi ko, as long as may araw, okay pa ako. Pero nung pa medyo alas 4 na, tinawagan ko na asawa ko. Sabi ko, pakitawagan naman yung pulis, medyo nawawala ako. Tapos, sabi ng pulis, basta pagka kontakin niyo ulit kami. Sabi ko, sige, subukan ko pa bumaba. So, maya-maya, kakahanap ng trail, nakita ko na. So, nakabalik naman ako. Anak ko eh. Pero puro sugat ako nung nakita ni Mau. Puro sugat ang pinti niya. As in, ang dami ko doon, dulas, hulog, mga batong bumitaw. Ha? Batong bumitaw? Pagkatapa ko, bumigay. Mga tatlong bato yun. Nabagok or something. Naku, delikado yun. Ikaw pa naman. Yun. Basta every time biglang maglulus yung rock, kakapit ako sa punong katabi. Paano yung pag nauntog ka, tapos nagkaroon ka ng amnesia na marunong ka na malamag? Adi ayos. Pero i-rescue pa rin nila ako. Wala. Hindi na matutulungan na makabalik. Pero nakakatakot lang din. Nung nawala ka sa ko. Nakakatawa siya pero funny. Kasi ganito lang yan. Nakakatawa siya kasi he survived. He's here right now. Pero kung hindi na siya nahanap, ay talagang putang na ibang usapan na yun. Ikaw na yung ikaw na yung susunod sa yung the dancing yung sa coffin. Hindi, ang malala nun pre, baka kunyari may mga namuntok sa Hong Kong, siya na yung nalilimos na Pinoy. Tapos pagkabigay biglang mawawala. Tapos kaya pala nawala, ba't nawala? Nadulas na. Paano ba manghina barya in Chinese? Kailangan pag-aralan ko na yun, baka mawala ako ulit. Pengo chin. Bigyan mo ako pera. Totoo yun. Bigyan mo ako pera. Pengo chin. Sabi ko sa'yo, pag si Mau nagsalita, papaisip ka muna. Totoo ba yan? Kaya nga, abangan mo eh. Kasi parang may punchline eh. Alam mo yun, si Mark pag nagsasalita ako minsan, di siya naniniwala sa akin. Pero alam mo ba yung ganyan? Mag-iisip pa yun. Bullshit ba to? Kita ko nga yung mukha niya kanina. Alam mo, pag-uusap mo si Mau talaga, kailangan mag-isip ka muna eh, kasi biro ba to? O seryoso? Kasi minsan patitin mo sa mukha niya, pre. Alam mo, may doubt eh. May doubt ako sa mukha niya. Minsan eh, pag gumingiti na ng konti, alam mo na eh. Mayroon pa naman ako kausapin. So, Mau, ano nagustuhan talaga ni Chai sa'yo? Gandang lalaki. Yun o. Yun lang yun, gandang lalaki. Okay. Mark, next topic. So, may tanong ka ba, Mark? No, wala. Na-enjoy ko nga itong podcast. Ikinig lang ako. Okay, anong mga napag-aralan natin ngayon? Hindi kasi meron na kami sequence. For the listeners out there, kasi alam ko yung podcast namin wala talagang alam mo marami nagtatanong paano bang sistema nyo ng podcast nyo? Ano bang mayroon ba? Hindi namin alam. Wala, nothing. We are free flowing. Free flow pa rin naman ngayon eh. Yan, kumbaga meron lang kaming kumbaga parang may sinusundan na kaming right word dito? Pattern? No, not pattern. Right program, ika nga. So kahit pa paano meron kami kahit pa paano medyo organized kami ng konti. So anong sequence na ngayon? Anong parte to? Interlude. Learnings? Interlude. Ano ba natutunan natin ngayon sa podcast natin? Ano ba? So, balikan natin. Pag umakyat ka ng bundok, wag ka mamigay ng perya. Baka pag binalikan mo siya, mawala na siya. Sa akin, in a more serious way, first of all, obviously, bago ka mumuntok, kailangan ready ka na, especially in cardio mo. Siguro at least kahit paano, kumbaga mag-exercise ka na bago ako umakyat na ng bundok, maraming treadmill na kailangan gawin. Siguro mag-treadmill ka na may bag sa likod para masanay ka na, masanay ka doon sa bigat ng bag. I know it looks stupid, pero kumbaga, yun ang siguro pinaka the best solution. Hindi kaya mag-jogging, hindi mo na mag-jogging, maglakad ka siguro sa
sa labas na may medyo heavy na bag, siguro sabihin natin mga 5 hours na lakad, who knows. And second, pinaka-importante sa lahat, siguro mamumundo ka, huwag ka pumunta mag-isa kasi baka maligaw ka. Usually naman grupo yan. Diba? Kasi nakakatakot din naman eh. I mean, of all the naligaw ka ba sa Hong Kong pa? Sa Pilipinas medyo, hindi, kahit sa Pilipinas pero nakakatakot din eh. Hindi mo masabi. Siguro mas nakakatakot sa Pilipinas. Hindi, yung mga trails ng Hong Kong, malinis. Ba't sa atin ba? Mas hindi mo mababasa yung trail ng ganong kabilis. Sa kanila kasi talagang kita mo, tapos may signage pa eh. Sorry, kala ko kasi kapag naglalakad sa trail, may ding-dong, meron chippy. Meron din. O sabi ko sa inyo, madumi talaga sa atin, mga dugyot talaga tayo. Kung sinasabi natin dugyot ng mga incheck, tayo dugyot tayo sa pagdating sa pagbababoy natin sa nature natin. Yun talagang hindi talaga. Kung sinasabi natin dugyot ng mga incheck, isipin nyo lang tayo mga Pilipino kung gano'n tayo kadugyot pag umakyat tayo. Alam mo, kinukuha yung mga kalat nyo. Ito yung speaking of dugyot ito yung basihan ko talaga na talaga alam mo, para mapailing ka talaga every time na uwi ka ng Pilipinas. I don't know now pero nasa experience ko, pag uwi ka ng Pilipinas, tapos ang flight mo is afternoon or morning flight. Pag sinabi nga, welcome to Manila, lip mo ng dagat, kulay itim. Samantala pag pagpunta ka ng Cebu, pag silip mo ng dagat, blue. Pupunta ako sa Bali, blue talaga. You know, Thailand, ganun din, blue. You know, kumbaga yun ang nagiging problema sa atin. Talagang disiplina lang. Ganyan ang mahirap eh. Pag pupunta ng Manila, black. Pero pag pupunta sa ibang lugar like Boracay, Bohol, Cebu, blue ang nakikita nila. Talagang ganun karami ang ating Manila. Sa Manila talaga madumi talaga. Ay. Hello. To the listeners, ang natin. Ang ating Miss Signal 1999. Yun. May guesting na naman. Oo, nag-guesting. Magpapano siya, bagong papa-interview siya ulit. Papa-interview ka ulit. So another 1 hour na naman to. Another 1 hour na naman to. Okay na. Okay na. Alright. Hello. I-introduce ba natin si Flora? I-introduce natin. Bye guys. Thank you. O baka may sequence kayong bago para sa mga biglaang guest. Ito pa isa nakikita niyo ba to? Shoutout ng Pharmatox. Future host ng Pharmatox. Yung host ng Pharmatox sumilip. Isa na lang, kompleto na tayo. Ito na yung ring light, ready. Kompleto na ang Lamon Talks. Yung Lamon Talks. Tsaka yung 8 tite talks. Nakatingin na sa akin. Anyway, learnings, di ba? Magdasal tayo lagi, araw-araw. Huwag puro titing, 8 titing. Pero yun, tama. Agree ako kay Mark kanina na yung preparation. Tsaka always remember, lahat ng kailangan mong emergency items dala mo. Kasi you'll never know. Halimbawa yung Hong Kong na wala ako. Kung wala akong dalang gamit na that will make me survive kahit yung buong gabi, mas matatakot ako. Pero kampante ako kasi may bitbit akong gamit. Importante yun. Surviving kit. Ako pala yung sa panapag-aralan ko sa Gundam na yan. Malapit na makapunta sa Mars. Dapat i-collaborate na kay Elon Musk. Malapit na yan. Malapit na yan. Basta kapag nakapag na si Elon Musk sa mga Japanese engineers, malapit na yan, pre. Makapunta na tayo ng Mars. Yun lang. Kung nahuli nila yung ostrich. Ayun ang sabihin ko. Nahuli naman yung ostrich eh. Sa isipin mo, ang first animal na pupunta sa Mars is ostrich. Kasi alam mo bakit ostrich? Yan. Kasi kaya niya mabuhay sa desert. At saka meron pala akong isa pa, yung kapag tinag kayo sa 25 push-up challenge, score up niyo na lang. Or ignore. Ignore is fine. Kasi hindi ko talaga kakayanin. Wala naman, hindi naman siya requirement. Kumbaga, alam naman yan. For social media, payabang lang yun. Most of them, I'm just saying not all, but some of them. I'm sorry, not most, but some of them is for social media lang talaga. It's not for your health. Kasi after the 25 challenge yan, sigurado ko papatuloy mo. That's it. Balik ulit sa Eminem. Baka sabay Eminem tapos 25. Diba? Tapos 8 hotdog. Wala, tayo sa world ng TikTok talaga tsaka Instagram eh. So parang mostly self-centered na rin yung mga tao. Gusto lang nila
promote yung sarili nila to be cool. Ganun. Yan. Yeah. May mga tao talagang ganun, which is I respect. Okay lang naman. Ito bang pagpa-podcast, cool ba to? Oo naman, syempre. Atin So ba ako? cool. Hindi. So cool kami. Cool tayo. Oo. Mabuhay ang Architox. Mabuhay ang Architox. Thank you so much. Oy, for the listeners, no, lahat pala tayo nakasalamin, no? Tatlo na naman tayo nakasalamin. Mga boy labo. The blurred talk. The blurred talk. Isa pang tip, no? Mahirap mag-ring light pag may salamin ka kasi magre-reflect sa salamin mo. Ayan, no? Ayan, another tip. Another tip. Sa mga bago, Hindi pagsabay ang another tip. Hindi mo pwede pagsabay ang panonood ng porn sa pa-podcast kasi number 1, baka ma-accidente marinig ng lahat. Number 2, kung sa video format to makikita nila yung reflection sa salamin. Pero parang yung Yu Hakusho nakikita ko ngayon. Wala. Gusto mo makita yung Yu Hakusho? Saglit lang. Yun, no? Yung pala. Yun naman, projector ba yan? May 8 hotdog yan. May 8 hotdog yan. I have a projector at home. Lupit. For the listeners, no, piniflex po ni Mark ang kanyang projector. Oo nga. As you cannot see. Yes. Piniflex niya po. Takte, ano yung folder na yan? Parang iba naman yan. Ano? Default folder lang naman ang ano yun. Malinis pala, malinis. Parang may 8 hotdog. Parang may 8 hotdog ako nakikita. Lagay niya, pengi naman. Yan, for the listeners, no, pinapakita niya ang kanyang Yu Yu Hakusho sa Netflix. Sarap naman manood dyan. Audio format to, pero baka i-release namin tong clip na to. So I'm just showing na meron akong projector sa bahay. Sa mga listeners, try to research XGMI H2. It's a good projector. It's really good. Kumbaga, kaya niya siguro mga 100 inch or I don't know how many. Hold on. Sponsor us. We need sponsors. Sinukat. Okay, siguro mga sa Divisoria mga 2 ano yan. Mga 12 kahaba. Tapos yung carpet na ginagawa. Plak. Sa Divisoria. Di ko alam kung gaano kalaki. Ilang yarda daw? I don't know. Yan yung optimized size niya. Kasi, sa nagsasabing mahirap magpa-podcast, hindi po totoo yun. Meron po siyang projector. Nakapundar na agad. Nakakailang episodes pa lang yan, Patapos na yan. Shoutout na tayo. Yeah, shoutout na. Tama na paghihiyabang. Tama na pag-flex. Baka pag may nakita ito, sabihin, yabang naman yan. Bakit ba pinaghirapan ko din naman to bago ako bumili ng... Of course. Pagtrabaho ka. Pero bago shoutout, last learning. Kung gugulong ka, dapat sea level. Yun lang. Sige, shoutout na. Okay, Jude, shoutout. Meron ka ba ngayon pa-promote? Wala po. Promote ko lang to mga Parmatox, to mga to. Tsaka yung Miss Signal. Nag-graphic design ako. So, kung meron mga gusto magpagawa ng mga logo, ganyan, pwede naman akong gumawa. Kontakin niyo lang ako sa page ko. And, saka may kita. May page mo. Pangalan niya Glitch X Studios. Okay. Glitch X Studios. Yan. So, visit lang, message me. In the description sa ano natin. Facebook pa yan, YouTube, Facebook, Twitter. Wala Friendster, meron. Friendster. Tsaka MySpace, huwag mo kalimutan. Okay, wala ka na shoutout? Okay na ako. Gusto ko lang mag-thank you sa pag-invite. Si Rob Wilson. Si Sir Rob Wilson, shoutout. So, kung libre ka daw one time, mag-guest ka daw sa show ng Architox. So, let's see. Papuntahin kita. TY Tang. Si TY busy ngayon nagtuturo na online basketball school. Tanungin natin, pero shoutout kay TY. Nakita ko nga nag-ano siya ng mga bata. Magandang ano yun. At least, nag-ano siya ng mga bata. Hindi, nagtuturo siya ng mga bata na paano basketball. Kasi ako sa namin sa office kasi namin. Alam naman ni Mark yun. Sa mga intern, nagtuturo naman ako magmahal. Tuturuan ko sila paano magmahal. Ganun lang yun. Wala ka na si shoutout? Okay na. Salamat sa pag-invite sa akin. Fun talk. May shoutout lang ako, Mark. Shoutout ko lang yun, yung mga classmate ko sa school. Aris Mendez, JR Jator, Don Dinaga, Ryan Pasha, Nestor Braun, Michael Mina, Charles Ratcliffe. Yung mga binanggit ko na yan, susunod-sunurin ko kayo, isa-isahin kayo sa podcast namin. That's good. So, abang-abang kayo na may magbe-message sa inyo. May mangungulit sa inyo. Ako yun.
Okay, ako naman. Okay, just want to say again, thank you sa mga listeners. Kung may nakikinig man sa amin, I want to say thank you. And this podcast, as you can see, is actually we tried to have a format pero wala talaga kaming format. Wala talaga. Wala talaga. We alam mo na to, Oh, like I said, this podcast is ano lang to talaga, hangout podcast. So, kumbaga, for us, of course, our majority of our guests is, most of them is architecture, people din naman kasi nga because of me and Mao are both working in architecture firm and then we studied architecture. So, most of the time, yun ang mga guests namin. Pero of course, we don't limit our guests sa mga just architecture lang. Although nasa name namin yung Architalks. And the reason why we name our podcast Architect because we are two architecture people, just want to have a podcast and have a chat with other friends. So it doesn't matter talaga. So for us, we try to interview our friends na hindi naman related sa architecture and then we try to have fun. We try to be entertaining sa inyo, sa mga nakikinig sa amin. And we try to be, interesting and kumbaga, like I said, info comedic because of course nowadays we need laughter. Even if we have this shitty pandemic na nangyayari sa atin, we need to be cheerful as much as we can. Try to stay home. Lalo na yung mga makukulit dyan. Please lang, Diyos ko, wag na kayong pasaway. Batang pasaway. Na naman tayo. Lahat sasabay. Hey! Please. Ay, Mark, So, lang, no? Mark, umakat lang kita, no? May ano lang pala ako ulit, no? Support Pinoy Podcast. So, ayun lang inaano ko, Support Pinoy Podcast. So, pagkatapos nila, kami naman. Alam mo yun? After yung makinig sa kanila, kami naman. Pero, kapalan ko na mo nga ako ba? Pakinggan nyo naman kami, please lang. Yeah, okay. Yes. Anyway, follow us on Facebook, Twitter, and Instagram is at Architalks. And then, I think lahat yun. Just type at Architalks. I think we will pop out. And for full episode, just listen to us on Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, ano pa ba isa natin? Radio Twitter. Public and Anchor FM. Radio Public. Mark, Yes. shoutout mo naman ako, Mark, yung Twitter ko. Ano nga ba Twitter mo? At bad, what? Di ko memorize eh. At Dadbat Next Door. That's me. Okay. All right. That's it. We're done. Okay. Thank you for Thank listening. you, Jude. Thank you, Jude. Thank you, Jude, for being Thank our you, Mau. guest. Thank you, Mark. Sumakit yung pang ako kakatawa.